What's up guys? Pupunta tayo ng Batangas para kumain ng lomi. Pero bago yan, paano nga ba mag-break-in ng bagong gulong? So samahan nyo ako guys. Let's go! Ang agang bungguan na ito. So tignan natin yung first impression natin dito sa Road 6. Siguro ang tanong natin, bakit ba kailangan i-break-in? So may tendency na baka dumulas yung gulong natin. Grabe ng mga ito, hindi ako makapag-vlog eh. Hataw ng hataw. Wow! Ganda ng weather oh. Grabe. Kasama ko yung mga lobo. Yun o. Ano yung bali sa akin? Lechon lobo. Yun guys, so dumating na yung lomi namin. Yan o, si bossing na lechon, 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 lechon. So bali guys, nandito na yung mga kasama natin papuntang Batangas. Ang agang bungguan na ito. Motor pati, Innova. Bale, yun guys, for today's vlog, pupunta tayo ng Batangas sa Liams. So hanap tayo ng lumihan. Tapos habang papunta tayo ng Batangas, pag-uusapan natin kung paano ba mag-break-in ng bagong gulong. Kasi kakapalit lang natin ng gulong, which is yung Road 6. Bale yun guys, dito na tayo sa SLEX. So ang exit natin is Balete. Kasama natin pala guys yung Lobo. Eto, 6 kami lahat, 6 lang kami pupunta ng Batangas. Siguro habang pinag-uusapan natin kung paano mag-break-in ng bagong gulong, pag-usapan na rin natin yung first impression ko dito sa Road 6. Kasi ngayon ko lang nadala to sa highway, expressway. Actually ngayon ko lang din talaga siya nagamit. So tignan natin yung first impression natin dito sa Road 6. Time check pala muna tayo guys, 7:30 ng umaga. So Sunday ngayon, maganda weather, so sarap mag-ride. Pag-usapan na natin kung paano mag-break-in ng bagong gulong. So syempre, unang-una, dapat bago gulong mo, di ba? Hindi mo siya mabe-break-in siguro kung luma na yung gulong mo. So pangalawa, dapat ang break-in period is usually 100 to 150 kilometers. So, ano ba yung 100 to 150 kilometers na yun? Yun yung normal normal driving lang. Yung walang masyadong lean angle, hindi abrupt yung pag accelerate, pati pag brake mo is hindi biglaan. So kalma lang, gentle ba kumbaga. Ito pala guys yung mga mga nalalaman natin kung paano mag-break-in is based lang to dun sa mga nabasa natin, lalo na sa tire manufacturer natin. So tinignan natin kung paano ba mag-break-in according sa manufacturer ng gulong natin. So based dito sa Michelin is yun nga, 100 to 150 kilometers ang break-in period. Siguro ang tanong natin, bakit ba kailangan i-break-in, di ba? Pagkabasa natin o sa pagkakaintindi natin kung bakit kailangan i-break-in is habang ginagawa yung gulong natin, siyempre minomolde yan, di ba? Para makuha yung tamang shape ng gulong natin. Doon sila ngayon naglalagay ng mga chemical para ma-demold. Ano ba ibig sabihin demolding? Ibig sabihin para matanggal yung gulong natin doon sa pinaghuhulmahan. So huhulmahin yung gulong natin, tapos para matanggal yung gulong natin doon sa hulmahan, may mga nilalagay silang chemical. Sa demolding process naman, doon nga may naiiwan na manipis na chemical na which is yun yung para makintab sa mga gulong natin. Yun yung isa sa mga dahilan kung bakit kailangan natin mag-break-in. Grabe ng mga ito, hindi ako makapag-vlog eh. Hataw ng hataw. So pangalawa, kung paano i-break-in ang gulong ninyo is tamang air pressure or tire pressure. Kailangan natin ng tamang air pressure kung ano yung sinabi ng manufacturer natin sa break-in period. Which is sa akin, ang nilagay ko dito is 30 yung likod, tapos 28 naman yung harap. Mas malambot siya kumpara dun sa normal na ginagamit natin sa riding natin. The more mas malambot yung gulong natin, mas mabilis iinit yung gulong natin. So mas may break-in siya. So doon papasok yung pangatlo, kung paano mabe-break-in yung gulong natin. Malaking tulong guys yung ambient temperature ng kalsada natin.
So mas malamig, mas matagal uminit yung gulong natin. Kung mas maaraw naman o mainit, lalo na yung kalsada, mas mabilis natin, mapapainit yung gulong natin. Tapos doon mas-scrap off yung mga chemical na sinabi natin kanina, which is yung ginagamit para sa demolding process. Yun yung pagkakaintindi natin, guys. May tanong din pala tayo, guys, kasi may nakita ko, usually di ba sa mga MotoGP, nag-ano sila, nagsuswerve-swerve sila ng ganyan. So, ang tanong natin, o siguro tanong din ng ilan, kailangan ba siya para mag-break in? Doon sa MotoGP, guys, is pinapainit na yung mga gulong nila. So, kailangan lang nilang gawin yon, siguro pampakapit lang or para malaman kung ano yung profile ng gulong nila, masanay sila kung ano yung gulong nila, di ba? Sa atin naman, from cold tire, kunyari kakalis mo pala ng bahay, i-break in natin yung gulong natin. Syempre malamig yan eh, hindi naman tayo nag-tire warmer sa bahay, di ba? So kung ganun yung process na gagawin mo is yung pag-swerve na ganyan, tapos habang malamig pa yung gulong natin, so may tendency na baka dumulas yung gulong natin. So mas better na gawin na lang natin yung sinabi natin kanina, which is tamang air pressure or tire pressure, yung tamang ano lang, tamang acceleration, tamang braking. Tapos yun, hanggang kailan naman tayo guys magbe-break in? After 100 siguro or 150, ganun pa rin, gradual lang siguro yung pag-lean nyo, kunyari sa kurbada, gradual lang siguro. Hindi yung parang biglaan na after 100, bam, kailangan niya, higa mo na, hindi. Dahan-dahan lang siguro, di ba? So ganun din sa acceleration, same din sa braking. So yan guys, malapit na tayo sa sa Calamba. So siguro pag-usapan na natin kung ano yung first ride impression ko dito sa Road 6. Nakakapanibago yung bagong profile ng gulong natin, kasi yung pinaglumaan natin na Rosso 3, which is pudpud siya eh. Yung gitna niya pudpud, may pagkakorte na yung gulong niya, tapos doon tayo nasanay. Dahil naman dito sa bagong gulong natin, maganda yung profile ng gulong niya. Ibig sabihin parang sobra siya nakatayo yung gulong natin, so hindi tayo masyado sanay. Pero ayan humihiga siya bigla, which is parang sobrang agile nga niya, tulad rin ng sabi ko sa vlog natin last time. Pangalawa naman na impression ko dito, first ride impression natin dito sa Road 6, magaan siya kahit na parang mabigat siya tignan. Kaya ayun, maganda siya dalahin. Kung tatanungin niyo naman ako guys kung may napapansin ba ako sa ingay ng gulong, kasi nga marami siyang diba, sipings, yung parang mga guhit-guhit sa gulong, kasi iingay yan for sure, diba? Base sa akin parang wala naman pinagkaiba sa dating gulong ko, which is yung Rosso 3. Parang same pa rin, o siguro malakas lang yung tambucho natin, kaya siguro hindi ko naririnig. Pero parang naman, pareho lang naman. Bale, yun lang naman guys. Wala pa tayo masyado napapansin dito sa gulong natin Dalawang sigurado ko dito guys. Dahil nga sa 2CT Plus na technology netong Road 6 is mas maganda siya sa basa. Pero sigurado, pati sa cornering, dahil nga extended yung hard compound nung gitna natin hanggang gilid. So, hindi siya parang kung babangking ka, hindi siya parang magalaw, kasi stable siya, kasi sa ilalim ng compound ng gilid ng sidewall natin is matigas. Hindi siya purong malambot lang. Pangalawa is nasigurado tayo is longer tread life. Yun yung panalo dito. Sa Rosso 3 natin, inabot ako ng 8,500 kilometers Tapos medyo napudpud na yung gitna niya. Kaya nagpalit na tayo ng Road 6. Base naman dun sa natin, sa mga ka-group natin na mga naka-Road 6 na nakaubusan ng rear tire, is umabot sila ng 12,500 kilometers yung rear tire. So yung front tire, siguro makakadalawang palit ka daw ng likod na gulong bago ka magpalit nung harapan na gulong. So 'di ba, makakatipid ka na. Sarap niya gamitin, ayos. So ngayon guys, balik tayo pag Balete exit na. Medyo gutom na ako. Wow, ganda ng weather Panalo. Siya nga pala guys, may naalala pala ako. Nakita ko kasi itong road widening dito sa SLEX May nag-post na dahil nga sa nag-road widening na ang SLEX, so mas mahigpit na sila sa speed limit na pinapatupad nila dito. So kung 100 lang, 'di ba? 100 lang tayo. Kasi meron na sample na natigitan Woo! Isa pa guys, may naalala pala ako. Ano yung mga bawal pala gawin
habang nagbe-break in. Yun, isa nga, bawal yung excessive lean angle kagad, excessive na acceleration, pati braking. Tapos may isa pa guys, dahil nga binabaan natin yung tire pressure ng gulong, so iniiwasan din na magkaroon muna tayo ng angkas. Kasi malambot nga yung gulong natin, kung may angkas tayo, di ba? Baka tumama yung mags natin, so mabengkong pa tayo. Yun lang, naalala ko lang. Dito sa Star Tollway guys, matatry natin yung yung lubak dito gamit Road 6. Pero feeling ko parang pareho lang naman. So guys, yun pala yung mga kasama natin. Ang sphere namin ngayon is si Vice Ian, si Jonas, tapos si Sir Al, tapos yan, si Jobs kasama natin. So yun, ayos. Yun, ang ganda ng motor ni Jobs ngayon, no? Kaka-powder coating lang ni Jobs ng niya, rear set. Nagpa-ano na rin siya, nagpa-repaint na rin siya ng tangke, pati yung ulo nung nung motor niya. Ang ganda, oh. Pogi tignan. Parang ang niya, ang team niya is red sa taas, tapos parang black naman sa bandang baba. Shoutout din pala kay Press Jason. Na nagpalista, pero yun nga, may trangkaso si Press ngayon. Hindi siya nakasama, sayang. Ganda pa naman ng weather, oh. Sarap mag-ride. Hataw ka ngayon, Jobs, ha? Hanggang dito, inaayos. Solid to. Sarap na bumiyahe pa Batangas pag nagawa yan. Yung pupuntahan pala natin guys sa Liams, ano pa pangalan na? Basta Liams Liams, Lomi yata yun, Lomi House. Hindi ko rin alam kung saan basta ang exit natin is Balete. Tapos tignan na lang natin kung anong meron doon para sa mga nagbabalak mag-breakfast ride dyan, magkaroon kayo ng idea, di ba? Shout out dito. Shout out. Yun, oh, shout out sa inyo guys. Thank you. Yun, oh. Woo! Saludo sa mga sa mga ating magigiting na sundalo. Yan guys, approaching na tayo ng Balete exit. So nauna kami ni Job. Siguro pagka-exit namin dito, intay lang namin yung mga kasama natin. Yan guys, simula Balete exit, from Star Tollway, kumaliwa tayo. Yo, ganda, oh. Luwag ng Star Tollway. So ano tayo ngayon guys, gas update. Simula Las Piñas is bawas tayo ng 1 bar. So siguro kaya na yan hanggang uwian, hanggang pabalik ng Las Piñas. Medyo gutom na ako. Yan, tamang sunod lang tayo dito kay Vice. Si Vice yung nakakaalam nung nung Liams Lumihan. Malapit lang yun dito Tinignan ko na rin sa mapa kasi kanina. Malapit lang. Yun, oh, University of Batangas. Shout out. So pakaliwa is Malvar, lipa naman pa kanan. Kanan tayo. Mali pala guys, 5 lang pala kami. Sabi ko yata kanina 6. 5 lang pala kami. Si Vice, si Jobs, ako, si Jonas at si Sir Al. Yan, pakaliwa tayo sa Lipa City proper. Sarap, no? Pag may sinusundan ka lang, may human ways. Salamat Vice. Tama, sunod lang kami. Tignan pala natin guys yun, no? Yung bike mamaya ni Vice Ian. Kakakuha lang daw niya yan. Tapos siya, Yamaha MT-07. Naka-remap siya. As yun, check natin. Naka rin yan naka-Acra na cut delete na rin. Hindi ko alam kung full system, pero parang full system siya Yan, kakaliwa kami dito. Ayun na, may nakita na akong signage, Liams Lomi House. So bago siya guys, bago siya mag-refill, tapos makakakain na tayo ng Lomi Batangas. Galing, parang hindi ko ramdam masyado pala guys yung mga bato-bato, unlike dun sa Rosso. So yun, nadagdagan na naman yung first impression natin dito sa Road 6. Parang swabe lang siyang dinadaanan yung mga bato-bato. Dito na pala kami guys sa Liams Lomi House. So hanap lang kami guys ng parking, wala na kaming parkingan Yan Liams Lomi. Puntahan natin yan mamaya.
Dito pala yung parkingan nila. Malaki pala dito. Yan. Parking lang kami guys. Yo, touchdown. So tara, kain muna tayo doon sa Liam's Lomi. So yun guys, dito kami sa Liam's Lomi House. Kasama ko yung mga lobo. Yun oh. Ito guys, Liam's Lomi. Ang lawak ng place pala nila dito. So pili lang kami tapos order lang kami. Yun guys, dumating na yung lomi namin. Boom! Boom! Bigatin. Lahat pala kami dito guys, in order is lechon. Yan si bossing na lechon. 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 Thank you, thank you. Guys, try natin tong lomi dito sa Liam Lomi House. Yun Guys, dito kami sa Liam's Lomi. Kakatapos lang namin kumain. Ang daming dito, ang daming mga nagpupunta dito. Tapos, parkingan nila is malaki din. Solid. Dami mga riders, bikers. Yan, laki ng place nila. Puno dito, puno. Sarap. Sarap din ang lomi nila. In order namin is lechon. Solid. Liam's Lomi. Yun, So, guys, pahinga lang kami. Tapos, balik na tayo. So yun guys, gear up lang kami. Tapos yun, tuloy na. Ito si Jonas pati si Jobs, mag-aano pa to magtatagaytay pa to. Mga KBang pala. Yan, tapos kaming tatlo is tuloy na tayo ng Las Piñas. Yun, gear up lang tapos uwi na tayo. Yun solid ride. Quick ride lang kami. Thank you, thank you. Thank you kuya. Thank you. Yun, start all way na tayo. Woo! Bilis lang talaga ng biyahe. Parang wala pang 5 minutes o 10 minutes. Dito na kagad kami. Sana basahin yung natin dito, RFID. So guys, dito pala sa SLEX, try natin hanapin yung namamaril or yung namimitik ng overspeeding. Check natin. Kasi may napanood talaga ako sa na may namimitik na talaga dito sa SLEX. So check natin. Sana maaspatan natin kung saan ba siya nakapwesto. Diba? Check natin. Grabe. Biglang naligo si kuya doon Muntik na siya lumagpas. Ayun guys, may mga namimitik. Hindi ko alam kung ano yung hawak, cellphone ba o namimitik. Hindi ko alam. Pero speed naman natin is naglalaro lang sa 100. Parang dito ko yata guys sa panood yung may namimitik Yan. Wala naman nagbabantay ngayon. Dito yata yun sa Carmona banda Pero wala naman tayo naspatan. So, siguro guys wala tayong makikita ng mga nag-overspeeding. Woo! So guys, sana may natutunan kayo sa natin kanina kung paano mag-break in ng gulong, kung bakit binibreak in ng gulong, at kung hanggang kailan binibreak in ng gulong, di ba? Salamat sa lahat ng nanood, tumapos ng vlog natin. So sa susunod, titignan natin kung saan tayo pupunta. So tignan natin kung mag-adventure ba tayo o gagamitin ulit natin ng ZH2. Tignan natin guys kung ano mangyayari. So yun lang. Woo! Dubimoto out! Let's go!